So mga bibis, dito na naman po tayo sa isang episode na nasundan sa wakas. Wow, congrats. Congratulations. Napanood nyo ba yung podcast ko? Naming mag-aasawa. Konti. Mga reels. Ay, di nanonood. Ako hindi ako nanonood talaga. Ba't di ka nanonood? Oo nga, no. Pinapanood mo ba ang mga vlog namin? Hindi. Pinapanood yan? Wala akong pinapanood. Kahit vlog ko, hindi ko pinapanood. So as in, wala kang pinapanood sa aming lahat? Kahit sinong vlogger, wala akong pinapanood. Kay Mr. B, sa US, madami. Pero sa Pinas, wala. Ay, si Malupiton. Nung kasal nilang Yun, vlog. pinanood ko yun. Yung mga importante. Pero yung mga normal na vlog, hindi ako alam. Alam ko pag wala namang something, hindi ko napapanood. Walang something. Sakit naman nun pag walang something. Kahit na vlog ko eh. Alam ko namang wala namang something, hindi ko pinapanood. Hindi mo inuulit. So itong podcast namin na to, Pag may nadaanan ako minsan na mga vlog ko, parang gusto ko lang matandaan, paano ko ba ginagawa yung isang bagay? Pero Pinapanood aminin ko mo, lang. nanonood ka reels. Pag mga vlog. Ay, oo, na Maril. So, nadadaanan ko mga vlog natin Kasi ako, tangin ilang beses ko lang napanood yung ano eh. yung kay Chino. Sabay pa rin, no? Kahit pa ulit-ulit. Napanood ko yun, tangin tonto talaga ako dun. Madami mga nakakatawa sa Reels. Itong podcast namin nila, Bien, maraming mga reels nang nagsilabasan. May mga napanood ba kayo doon or wala? Ako meron. Ano, sexy time? May Sexy nadaanan ako time, pero in-skip tsaka ko yung lang. pinalaya si Mabi. Yun pala, oo. Pagtungkol kay Kidlat, kay Mabi, kay Biela, yan yung mga hindi ko na-skip. Isla. Automatic. Basta apat sila. Kay Isla, bihira ako makakita ng Reels kay Isla eh. Ang madami si Mabi number Mabi 1. talaga. Si Junjun nga, nakita feed ko, puro Mabi, di ba? So, doon natin simulan. Ang topic kasi namin doon mag-aasawa, pagdating sa anak, paano kayo magdisiplina? Doon sa clip na napanood nyo, yun yung pinalayas ni Bien si Mavi kasi nanakit. So kayo, paano kayo magdisiplina ng anak? Paano ba kami magdisiplina? Ikwento mo! Napakawalang kwenta kausap talaga. Hindi disiplina, paano nyo i-handle? Ibabalik yung tanong. May paano ba ako magdisiplina? Uy, paano ako? Hindi pa ako nandidisiplina. Hindi, pero sa tingin nyo, kapag lumaki na siya, ano ba kayo? Hindi ako, si Gentle Kidlat. parenting ba? Si Kidlat, ano ba? napalo ko na. Kasi namamalo siya. Tapos nagalit siya. Then pinalo niya ako. Nakita ni Bion eh. Akala niya laro. So first palo niya yun. So hindi niya alam yung pakiramdam ng napalo. Nagulat siya. Tapos umiyak siya sa akin. Niyakap niya rin ako pagtapos. Pinapaano mo lang na hindi okay ang ginagawa mo. Pero nga, nakausap ko sa GMA Gala si Doc Hayden. Meron siyang binigay sa akin na spanking tool. Pamalo talaga. And sabi niya, ang bata, hindi yan pinapalo kung saan-saan. Dapat sa puwet lang. And dapat, ine-explain mo sa kanya, bakit mo gagawin sa kanya yon para maintindihan niya yung repercussions o yung consequences ng mga bagay na ginagawa niya. So far, hindi ko pa naman nagamit sa kanya yung binigay sa akin ni Doc Hayden. Kasi... Kay Bibis, nagamit mo na. Yan. Gamit na gamit. Sa ang part lang na pinapalo talaga sa kanila, puwet. Pwet lang ang pwede. Hanggang ilang taon? Hanggang pwedeng paluin siguro. Diba? Pero may years yun, hanggang 14 diba? ata ako, nahataw ako ni Papa na sinturon eh. So di natin alam, kanya-kanyang age yan. Merong time na... Kung baka nagtinuwa na lang ng 14. Meron ng time na... Takin na yun na pala yung last time na hatawin ako ni Papa kasi kahit minsan may ginagawa akong kasalanan. Pagalit na lang. Wala na. Hindi na yung ano, di ba? Kasi nahuli nga ako ni Papa na ninigarilyo. Ano yan? Ganun na lang eh. Bitawan mo yan. Pag nahuli ka ng mga 12-13 noon, Talagang lupog ka talaga. Lupog ka. Ay siguro ako kung mandidisiplina ako, talagang mga asawa ni Dr. Abelo. Kay Doc Hayden. Feeling ko ganun ako. Mamamalo rin ako sa puwet. Ganun kasi daw talaga yung tama eh. Kasi ngayon, hindi ko pa talaga alam dahil wala pa si Isla sa edad na pwede ko siyang disiplinahin. Dahil nabasa ko, parang 1 to 2 years old, parang guidance pa lang, i-guide mo pa lang siya kung ano yung tama at mali. Ano yun. Pagdating ng 2 to 4, yun yung discipline. Ang bata daw, sabi 1 to 2 years old, hindi mo pa pwedeng pagalitan kasi kahit anong pagalit mo dyan, hindi ganyan maintindihan. So, yun yung parang tumatak pa sa akin. So, ngayon, wala pa naman akong kinainis sa So, ibig Isla. sabihin, mahilig din kayo mag-search paano ang tamang parenting? Kasi first time nitong Ay, dalawa, oo. ito, pangalawang anak mo na eh. Ang ano ko sa gabi. Kahit umaga. Kaya nga nakita ni Junjun, puro bata lumalabas sa akin sa feed ko. Tapos si Mabi ang number 1 doon. Pero bukod doon, yung mga reels ko talaga, tungkol siya sa mag-asawa, tsaka sa anak. Marami na ako na-try kay Mabi Napalo ko na sa kung saan saang parte ng katawan, sa kamay, sa binte, sa paa. Lagi namin na-explain kung bakit mali yung ginawa niya. Kaya nagkwento sa akin si King, si Kidlat daw, naglalaro sila ni Mabi. Kinuha ni Kidlat yung laruan kay Mabi. Ngayon sinasabi daw ni Mabi kay Kidlat, ay, Kidlat,
Hindi pwede yung ganyan na makukuha mo lahat ng gusto mo. Kinakaroon niyo daw si Kidlat. Naririnig ni Hindi pwede Mabi. yung ganyan ha. Sabi ni Mabi? Oo, sabi ni Mabi yung Kidlat. Ano sabi ni Kidlat? Wala. Hindi ko alam yan. Sabi yata ni Ate Aker na open daw si Kidlat. Ay, Kidlat Hindi, ah. na-open si Kidlat nung nasipa siya ni Mavi. Nasipa siya ni Mabi. Yun yung pinalaya si Mavi. Nung nalaman ko na sipa, anong ginawa ni Kidlat? Sabi ni Ate Akar, na-offend lang. Sabi ko, ang 2-year-old marunong na ma-offend? Makikita mo rin sa bata kung ano yung nagiging epekto pag yung parang paulit-ulit mo sa kanya. Kasi ganun ang rule namin sa bahay. Kapag hawak ni Biela yung laruan, di pwedeng kunin ni Mabi. Ganon din si Biela kay Mabi. Nakapaghawak ni Mabi yung laruan, hindi niya pwedeng kunin kay Biela kasi ayaw namin masanay na ano ba yan, kuya ako laging magpaparaya. Parang may respect dapat sila sa isa't isa. Si kuya may respect sa maliit, si maliit may respect sa kuya. Nagtatanungan ba kayong ganyan? May ganun bang pangyayari sa inyo na nangapit bahay ang isa tapos ganito yung nangyari sa amin sa relasyon namin ngayon? Ano kayong pwedeng gawin? May mga ganun ba kayo? Nagkwekwentuhan ba kayo about? Kasi kaming mga mag-aasawa, ganun kami. Nagkwekwentuhan kami. Kayo ba may ganun kayo? Sa relasyon? Hindi. Relasyon, pagiging ama, lahat, finances. Ano ba? Nagtatanungan ba kayo? Nag-uusap kayo? Or wala? Nangyayari lang siguro sa amin yan kapag parehas kami nasa sitwasyon. Kunyari si King, lilipat na ng ibang bahay. Ako, lilipat ako ibang bahay. Tangina. Saan tayo lilipat? Anong gagawin natin? Saan gagawin namin? No? Mga ganong klase lang. Pag parehas. Pero kung parang magkaiba naman na hindi actually, kahit magkaiba si kuya mag-stay dito, lumapit ako sa kanya. Miyak pa ako kay kuya. Ayokong umalis. Iyakit kasi talaga to si Juni. Totoo yung sinasabi ni Bien Ngayon taon, naalis kayo ngayon taon? Depende kung kaya pa namin mag-stay dito. Action. Basta pag maluwag-luwag ang buhay, bakit naman hindi? Madali lang naman. Pero kung siyempre, babalansin mo rin, may mga anak ka na 'Di ba? Alam ka namang pilitin natin diyan tapos bahala na lang tayo sa kung anong natin. Ganun lang. Basta pag maluwag, mag-i-stay. Pag alanganin, hanap tayo ng mura-mura na malapit lang dito. Ganun siguro. Kung aalis kami dito, yung malapit lang dito. Ako kasi dito na ako nakatira Wala na akong choice. Desisyon na nila yan. Kung pag umalis sila, di watak-watak. Pag nag-stay sila, edi hindi. Ganun lang naman yun Ito, sagot ko naman. Gagawin ng lahat para makapagsama-sama. Pero kung wala ng choice, wala ng choice. Ganun talaga. Ganun Minsan, talaga. ang mga padre di pamilya kailangan pumili niya sa mga tough choices. Yes. Kahit masakit sa puso, kahit umiiyak kami gabi-gabi. Wala choice. Pero syempre, gagawin namin ng lahat para hindi tayo mag-iwalay. Kasi iba kasi si Kong kasi, di ba? Hindi pa tayo naalis nung nakaraan. Umiiyak na Umiiyak na. Tapos, lumalakad na mag-isa, Alam nyo kasi alam mo si Kong, ganyan yan. Hindi yan magpapakita sa inyo ng kahinaan niya na parang wala akong paki sa inyo. Pero deep inside, yan ang kinaka-stress niya. Tapos naramdam mo siya. Paano? Lalabas dito, yung parang malapit na tayo umalis. Lalabas yun, nakayoko. Tapos di nagsasalita. Ganun lang, Tapos sasabihin niya, ikaw naman, sabi ko, wala tayong magagawa. Pero ay daw yung niya, Talagang nangingilid. Umalis nga lang daw tayo, isang linggo yata, Boracay lang tayo, wala siyang kasama, umiiyak. Hindi, kagandaan sa kanya, tamo, na-build up niya lahat ng tao dyan, nagagamit niya sa video. Kasi parang nung parang medyo natatanggap niya na paalis kami. Kailangan ko nang gamitin yung mga tao ditong iba pa. Yun na yung lagi niyang kasama. So, ang sagot nyo, hindi talaga. Gagawin ng lahat Basta para gagawin namin magsama-sama hanggang tumanda. Pero pag nakita nyo aming wala na. Hindi namin kinaya. Pero kung tatanungin nyo kami, ayaw namin mag-iwalay. And napag-usapan din namin about sa education ng bata. Napag-usapan kasi namin ni Vien na hino-homeschool namin sila Isla, tsaka mag-homeschool na si Biela, si Kidlat nag-homeschool. Kayo, anong take nyo pagdating sa quality ng education? Ano ba ang dapat gawin as a tatay? Ay, ako kanina si Isla first day niya kanina ng homeschool. So nakinig ako, tinignan ko kung ano yung ginagawa ni teacher. So wala, maganda kasi parang hindi siya yung school na school talaga para lang sila naglalaro. Pero habang naglalaro sila, parang tinuturuan siya ni teacher. May kinakantahan siya ni teacher. I'm a monkey. Parang ganun siya. So si Isla, pag sinabi mo na yung monkey, naggaganon din siya. Ganun siya kanina. Galing niya. So okay sa akin yung Ako, wala akong pakialam sa quality ng school. Kasi sa mga public, may matalino, may tarantado. Sa private, may matalino, may tarantado. Kaya ako, ang ginagawa ko, swerte kung makakapag-aral sa magandang school. Kasi maraming, maraming privilege pagka nasa magandang school ka Pero ang
payo ko lang, ang pinakababantayan nyo dyan lagi yung bata. Kasi kahit sang school mo yan dalhin, kung siya mismo ang magkakaroon ng problema. Ako, nakailang school ako, public, private, di ba? Pero ako yung may problema. Kaya lagi si Mabi pag galing school, kinakamusta ko yan eh. Anong ginawa niyo sa school, anong natatandaan mo. Kasi gusto ko siyang obserbahan kung may bumabakat ba sa kanya pag nasa school siya. Gusto ko siyang maobserbahan kahit papaano. Kung nagiging galaw niya sa school, nagkakwento siya, ito na yung mga kaibigan ko. Pag nakasama ko sila, masaya ako sa school, ganito. Mga ganyan. Regardless sa school, kung saan papasok, basta ang bantayan nyo lagi yung anak nyo, kung ano yung nagiging progress nila. Para alam nyo din kung paano kayo bilang magulang, paano kayo mag-a-adjust sa kanila. Kasi, Galing mo talaga, Teacher Jun. basta pagdating sa mga anak, guys, tanungin nyo ako. Galing mo talaga. Pero yun. Nakausap din namin sila, alala ko lang yung napagkwentuhan namin nila, doktora, parang nagbibuild sila ng champion. Ikaw as magulang, lahat ng kaya mong ibigay sa bata, ibigay mo lahat para mahanap kung ano yung interest niya, lalo at the early age. Kasi kapag nahanap mo at the early age kung ano yung mga bagay na interesado siya, para ka nagbibuild talaga ng champion na bata. Kasi tingnan mo si good example niya na Carlos si Yulo. Nakita ko si Carlos Yulo. Bata pa lang. Gymnast na. 5-6 years old. Sa amin nakita ko, bukod kay Carlos Yulo, meron ako nakita, sabi niya, ang sikreto in building a magaling na bata is start them young. So, ginawa niyang eksperimento sa anak niya, na yung mga anak niya at the early age of 4 years old, tinuruan niya mag-chess. Tapos ngayon, magagaling na yung mga anak niya. As in talagang Mga grandmaster din, gano'n? mga ganong level din. Not sure lang kung ano, pero nabasa ko lang. Di ko pa-verify naman kung totoo. Pero nakita ko lang, and yun yung ginawa niya, yung mga anak niya ang gagaling. Ayun, talagang kung ano lang yung ituturo mo sa kanila, habang bata sila, something na madadala nila yun. And napakaswerte na mahanap mo habang bata kung ano yung hilig nila. Kasi magiging yan na yung... I-expose nyo lang sila sa iba't ibang klase ng mga... Iba-ibang bagay. Iba't ibang bagay kasi tayo, malalaman usually niya. tayo mga lalaki, parang pipilit natin basketball di ba? Kasi nagbabasketball tayo, so dapat sila basketball din. Minsan, kahit naman anong gawin mo, kung hindi yung trip nila, hindi sila mag-e-excel sa isang bagay na hindi nila gustong gawin, di ba? Pag pinipilit sa'yo, alimbawa, kahit tayo naman nun sa school pilit sa'yo yung kahit anong turo sa'yo ng teacher dito at ano explain sa'yo sa paano tong formula na to dito sa Pythagorean theorem na to. Hindi mo siya makukuha kasi hindi mo man siya interest talaga. Hindi ka interesado. Sa madaling salita, mahirap intindihin yung bagay na ayaw mo intindihin. So, ganun din sa mga bata. Hindi mo basta-basta. So, kailangan mo siyang hanapin. And kailangan mo yung makita kung saan kikinang ang mga mata nila. Tama. Kasi merong isa dyan na isang bagay na magpapakinang sa mata nila. And doon mo makikita yung spark na yon. Meron nga ako di ba yung kwento sa atin ni Ninang Charis? Yung mga anak niya, in-enroll niya kung saan-saan. Parang every Saturday ganito, iba na naman. Dancing, taekwondo. Oo, iba-iba. Basta in-expose niya, in-investan niya ng pera and effort niya as nanay kasi kailangan niya puntahan, di ba? Pag nakikita niyang hindi interested yung anak at hindi excited dun sa class na yun ng Sabado, unti-unti niyang ini-eliminate. Hanggang sa pinakagusto, yun yung tinutukan nila. Ngayon, nagpupunta na sa ibang bansa ng jet ski ba yun? Nagko-compete na sa ibang bansa. Bata pa lang, jet ski? Oo. Japan. Si Japan siya Japan. Alam mo ang ginawa niya doon. Talagang kailangan mong i-expose ang anak mo sa iba't iba. Tapos eliminate mo siya. Kung may kakayahan ka, wag ka ring tamarin as magulang na i-expose siya, i-enroll siya kung saan-saan. Pag nakita mong hindi to okay, eliminate mo and then iba na naman. Saka dapat present ka dun sa mga ganong and moments. present ka ha. Tsaka di ba usong-uso yung Olympics ngayon? Ngayon mga nag-search ako doon. Wala akong nakitang hindi nagsimula ng bata. Naalala ko nga si na mga Mabi. naging champion. Narinig ko sa pinag-usapan nyo, naalala ko si Mabi. Dinala namin sa judo. Ayaw niya. Yung mga nag-i-scroll, yung Kuya Glenn, nag-i-scroll. Parang siyang nagtataka ng kagaguhan. So, di ba, at least, in-expose nyo. Nakita nyo, hindi kuminang ang mata. Hindi kuminang. Diba? Di na kami bumalik. So, di na bumalik. Pero yung Tas gusto ni next Mavi, naman, hindi mo may gusto siya na nakaraan. Yung mga pinagdadala niyo sa kanya? Ay, oo, sobrang galing ni Mabi. First time ni Mabi makahawak ng computer. Pero parang alam niya kalikutin lahat. Parang tayo rin, nung bagong discover natin yung yung mga magulang natin, mga boomer, hirap na Pero tayo, Easy lang, easy. easy lang i-figure out lalo yung bago labas yung computer. Lalo sa kanila. sa mga napag-usapan din namin doon. Kasi mga bagong kasal. Bagong kasal kami. Kayo ni 2 years. 3 years, 2 years, 3 months nakasal. So ano ang iniba ng relationship nyo noon sa ngayon na mga kasal na? All in all, anong pinagkaiba ng mag-live-in, mag-jowa, ng may anak? Live-in kami ni Bien. Nagtatrabaho kasi siya noon. Tapos ako, nagtatrabaho lang din ako. Ano pa ako noon?
Streamer pa ako sa Twitch noon, /estudyante. Tapos, nung nabuntis siya, kasi ako hindi ko alam kung anong kinaiba pero ever since kasi, malambing naman ako noon. Pero, nung buntis siya, di ba malambing ka? So ngayon, extra ka kasi buntis extra lambing ka. Ngayon, tangina nilutuan ko ng lugaw si girl. Sa Pito sa condo. Tangina, di alas 6 pa lang nagluluto na ako. Natapos ako magluto alas 10. Hindi nga ako marunong magluto. Putang ina ngayon, pag alas 10 pag tikim niya, isang subo pa lang di niya nagusto kasi pangit na. Tangina, umiiyak ako sa gilid. Tangina, ang tagal kong nagluto. Naninigarin niyo. Tangina, ang tagal kong nagluto yun. Isang subo na ayaw mo na. Ewan ko kung ako ba yung naglilihi nun. Kasi pwedeng ganun di ba? Minsan lalaki naglilihi. Ako yung parang iyakin nun. Pero nung kinasal kami, wala, normal lang. So masasabi mo, same nung kinasal sa hindi? Same. Basta nag-iba lang nung nagkaanak kayo. Live-in lang. Ay, kasi naalala ko, tangina, puyat ako nun. Streamer ako, di ba? Hindi pa kami kasal nito, wala pa kaming anak nito Napasok siya sa trabaho. Ayoko nang bumaba. Kasi, di ba, yung kondo, papahatid siya sa baba. Ayoko na, puyat na ako. Tutulog na ako, nagalit siya. Tapos bababa siya, tapos babalik siya sa taas. Parang gusto niya talaga tapos makikipag-break siya sa akin nun. Kasi ayaw ko siyang ihatid sa baba. Ako, tinapon ko talaga, may kami ng promise ring, di ba, Mi? Tinapon ko talaga yun. Sabi ko, wala na akong pakialam dyan. Bahala ka na sa buhay mo. Pero ngayon, yun yung mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Na parang, pag umaalis nga yan, pag nag-away kami, pumupunta sa bahay nila. Pinupuntahan ko yan sa kanila. Pero hindi kasi siya nagkikwento sa mama niya. Ngayon, pag dumating ako doon, ako na yung magkikwento sa mga magulang niya kung ano nangyari. So, mas mahaba ang pasensya mo ngayon. Oo, at pag-intindi, pag-unawa. Yung pala, bahala ka na sa buhay mo. Basta parang ganun. Nag-mature na ang relationship. Tsaka dami pala ito. Sabi mo pare, wala pare. Ito pare, nung hindi pa nung hindi pa kami kasal, lakas, tak, papak, tugu, pwik. Jolly, paghang. Grabe kami noon. Nung nagkaanak, nabawasan. Di ko alam bakit nagkaganon. Masaya naman ako nandyan yung bata, pero parang nabawasan yung saya ko sa'yo. Sexy time ba yun? Sa sexy time ba? Wala pa tayo sa sexy time. Huwag kayo excited dyan kasi ipapanood ko sa inyo yung mga sagot namin sa sexy time. Pero yun yung mga nagbago. Dati madalas kami, tas ngayon medyo Pero ngayon, medyo talagang sige. Sa amin ni Pat, kitang-kita ko yung difference nung bago kami kasal. Kasi bago kami kasal, 12 years kami, di ba? Magjowa kami. And habang magjowa kami, parang siya yung boss kasi talaga Parang kung ano yung gusto niya, yun yung nasusunod talaga. Ayun, pagdating din sa priorities, syempre, pag jowa pa lang, yun talaga ang usapan namin. Hindi mapa-priority. Hindi ko yung number one, syempre, kasi may mga kanya-kanya kaming pamilya. Pero once na kinasal na tayo, dapat, ang priority na natin, yung partner muna. So, nung kinasal kami, yun yung malaking pinagkaibang nakikita ko. After nung kinasal namin, mas naging submissive talaga siya sa akin. So, hinahayaan niya na ako mag-decide sa mga bagay-bagay. And pagdating sa priority, mas makikita mo na priority niya na, lalo na nung nagkaanak kami, syempre. Sa akin, mas pinapayagan ng lumabas. Grabe yun, Mars. Grabe yun pa. Grabe ka mamanipula. Tayo na, manipulating siya. Kasi hindi mo may lakad ka sa kilalakad mo? Diba, pag-Saudi tayo, pinayagan. Dapat nga bukas, kung wala lang shoot, Thailand naman. Pinapayagan na ako. Doon sa mga kasi dati talaga, hindi talaga ako papayagan. Mahirap magpaalam talaga. Parang dugot kaluluwa yung Hindi, sa akin, yun yung napansin ko Saka 3 months pa lang Dahil nga siguro nakatali na, parang gano'n sa isip niya. Wala na siyang kaba. Kahit naman dati wala namang pinagkaiba. Hindi ba gano'n iniisip mo nung hindi pa kayo kasal? Ayaw mo baka may katarantaduhan ka doon. Ewan ko, hindi ka naman ayaw mo lang nang umaalis siya talaga. Ayoko lang, hanggang ngayon ayoko naman siya umaalis Pero parang mas ko na lang yung lawak ng utak ko na umaalis siya. Pero masakit pa rin sa akin. Gusto ko kasi siya laging kasama. Ayun na naman, i-manipulate. Binalik sa'yo yung manipulation. Grabe, sagutan nila to. Malalim na sagutan na kami lang nakakaintindi. Minsan kasi may gusto ko na may gusto mong lumabas na tropa lang yung kasama. May ganun I mean, di naman ibig sabihin nun na parang gusto mo, feeling mo, wala kang asawa Hindi naman ganun siya May time na ganun Time din naman na with them boys lang. Gusto mo, siya lang hindi yung kasama mo. Totoo yan, I agree. Bukod doon, parang doon sa ibang bagay, mas gusto naming mag-explore ng mga kakaiba.
lumalabas-labas, gano'n. Oo, nagyayayaan na tayong solo time. Oo. Dati kasi parang tinitake for granted natin yung mag-live-in tayo na magkasama na tayo forever. Ngayon may effort na, no? Oo, may bago na ulit na ano. So, para siyang ano, Labas tama yung tayo, sinabi niya kain Sa inyo rin tayo. galing yun Pero para siyang na-refresh. Yung 9 years na relationship, parang Back to zero, back to zero, tas bago ulit lahat. Saka ramdam mo lang na, asawa ko na to. Tangina, makikipagpatayan ako kapag ano dito. So, nung magjowa tayo, hindi ka pa pala makikipagpatayan. May ano pa lang. Basag ulo lang. Basag ulo. Ngayon, Basag- patayan na pala. Oo, ilalabas ko lahat ng mga nabili ko dyan kung ano-ano. Mga itak. Mga itak. Pati mga lesson ni Kuya Glenn. Tayo lesson ni Kuya Glenn para lang ipaglaban ka sa mga atake sa Paano may mamimisikal? Meron pa pala kami, naalala ko lang. Nung hindi pa kami kasal ni Bien, parang wala kaming masyadong yung deep talks na anong gagawin natin sa next ganto, next ganyan. Pero ngayon kasing kasal na kami, tas may mga bata, laging dapat combine kami ng utak sa kung ano yung mangyayari sa amin sa susunod na mga taon. Dati rin nga, naalala ko, nung sinabi ni King yun, parang nung magjowa pa lang kami ni Bien, parang lahat ng gusto ko, yun lang sinusunod ni Bien. Parang baliktad kila King. Ngayon kami na, parang dapat dalawa kaming Sa relasyon na nakasama niya ako, alam niya din na talagang minsan sa buhay pamali-mali ako. Kaya parang perfect combination yung sa amin na pag may naisip ako, i-guide mo paano natin magagawa ng tama. Parang gano'n. lahat ng desisyon na ginagawa mo, ang pinaka-priority talaga dyan, kung ano man yung magiging desisyon namin, ang number one na nasa isip namin, mga mukha ng anak namin. Pamilya number one. Regardless, laging sila ang number one priority. Kung kaya mong sasaluin, tangkin lahat ng kung ano man yung pwede mong tangkin, tatangkihin mo yan. Kasi ang importante sa'yo, sa dulo, is yung mga pamilya, number one yan. Siyempre, Diyos, pamilya. Na-topic namin doon, ano ba ang mas priority or ano ba yung mas mahal dapat? Anak o asawa? Nakita ko doon sa mga comments, ang daming nagsasagutan at halo. Maraming dapat asawa, dapat anak. So kayo as tatay, ano naman ang take nyo doon? Ay ako laging ikaw ang una kong pipiliin. Laging asawa. Bakit? Explain mo naman. Kasi yun yung pinagsumpaan natin sa altar. Sinabi ng pare, yan ang Diyos. Pangalawa, asawa. Pangatlo, anak. Pang-apat, ewan ko, kapamilya, na iba. Di ba kapit-bahay, Sing? Pangapat? Pang-apat, panlima, pinsan nata yun. Basta ganun. Basta yun yung pinagsumpaan natin Dahil something siya na pinag-usapan nyo sa harap ng Panginoon, dapat, mo siya, Patunayan mo. Oo. Pero yan din ang sagot ko. Kasi, di ba, at the end of the day, ang mga anak mo, iiwan ka. At ang kayo ang magkasamang mag-asawa. At nakikita ko yan kila Tita Jo at sa magulang ko. Diba? Tita Jo at Tito Do naman, hindi ako makamama at saka pa bago pa kasi 3 months. Sila Mama Jo and Papa Bal. Kayong mga anak nila, may kanya-kanya na kayong pamilya. Ngayon sila, andyan sila, 'di ba? Dalawa lang sila sa bahay nyo, sa Molino. So, kung i-maintain mo yung ganong klase na ang priority mo is yung asawa mo, hanggang tumanda kayo, naiwan kayo ng anak nyo, kaya nyong dalawa kayo. Parang ganon siya. Pero maiiba siya ngayon na mga bata ang anak. Siyempre mga bata pa yun So, mahahati ka pa rin. Asawa mo ba o anak mo? Pero at the end of the day, dapat talaga asawa mo. Matatag ang pundasyon ng mag-asawa. Gusto mo, give it. Ako nang bahala sa'yo, ikaw nang bahala kay Kidlat. Parang ganun yung Hindi yun sa hindi yun yung parang sa pagbabantay or anything na ganun. Medyo Malalim na, laliman mo pa. Oo. Kung ang tinatanong mo sa akin, isasaluba ako ng bala para sa inyong dalawa, oo. Kahit kay Kidlat, oo. Lahat ng bala sasaluin mo dyan. Parehas lang. Pero ang tatanungin mo lang, yun ngayon sinong pinagsumpaan natin sa Saka, yun talaga dapat. Tama rin yung sinabi mo. Sa akin naman, totoo naman yun na asawa mo talaga dapat ang number one. Kasi ako, ang pagmamahal ko sa kanilang lahat, sa kanilang tatlo, pare-parehas lang Kasi alam naman ni Bini kung gaano kalambing Kaya siguro niya nasabi na mas mahal ko ang bata kasi kung paano ko siya lambingin, mas madalas ko nang na-express yun sa mga bata. Kasi nga, bata pa sila. Kailangan nilang makita sa akin na nag-e-express ako sa kanila para hindi sila mayang mag-express sa akin. Pero pag laki-laki niyan, syempre, di ba may sariling mundo na, gabay ka na lang, kaibigan ka na lang, ganun, parang tagatingin ka na lang kung nasa tama pa sila o mali. May nabasa nga ako, sabi, dapat mas mahal mo ang anak mo kasi ang anak mo hindi yan napapalitan.
ang asawa mo napapalitan. Yun nga ang point eh. Kailangan mo i-prioritize sa utak mo na asawa mo priority mo para yung araw-araw mo siyang piliin. Ang sabi, ang anak napapalitan. Ang sabi niya, dapat mas mahal mo ang anak mo kasi anak mo yan, ang asawa napapalitan. Yun Walang ang sabi niya. Walang napapalitan sa dalawa. Meron, may mga nag-iiwalay. Kaya nga, so dapat mong laging piliin yung asawa mo everyday. Kasi ang anak mo yan, automatic mahal mo yan. Dugo pa lang yan, mahal mo yan. Simula nung kinasal tayo, alam kong obligasyon kita. Kailangan mo siyang i-work out everyday kasi hindi naman araw-araw mahal. So siguro yun siya. Ikaw, Keng. Hindi ko alam kung mali ba kasi yung tanong na yan pero kasi kunwari si Isla Boy, bata pa si Isla Boy so hindi mo pwede papiliin kung si Patpat o si Isla kasi automatic ang pipiliin ko dyan si Patpat. Hindi naman ibig sabihin na iiwan ko si Isla, so hindi ko alam kung tama yung tanong sa edad nila, so sa edad ni Isla Boy ganun. And naalala ko yan, pinag-usapan niya namin ni Pati, Lab, kahit anong mangyari ang pipiliin ko ikaw. Katulad nung sinabi sa'yo ni Bossing na ikaw munang bahala kay Isla. Kung ang pipiliin ko, ikaw. Pero ang gusto kong piliin mo, si Isla Boy. Kung ano man ang mangyari, si Isla Boy. Pero yun nga, kung ang tanong kung sino pipiliin mo, mas anak mo o asawa mo, ay tama yung sagot ni Bossing na yun. Kasi yun yung pinangako niyo. Pero hindi ibig sabihin nun para maging... Mahal mo ang anak mo. Oo, hindi. Mas mahalin mo ang anak mo katulad ng pagmamahal mo sa asawa mo. Ibig sabihin nun pag pinapili ka. Tama. Pag nahulog sa tubig ang asawa at anak mo, sino pipiliin mo? Dalawa. Sabay. Dalawa ang sagot dyan. Yan. Gagawin mo, walang isang sagot dyan. Gagawin mo lahat para masagip silang dalawa. Hindi ka pipili doon na isa lang, asawa ko pipili. Hindi, walang sagot doon na anak lang or asawa dalawa lang. Ako laging ang sagot ko dyan, dalawa. How about finances? Anong naiba sa pera? Sige na! Ilabas mo ang galit mo! Dami lang gastos. Pag natapos yung bahay, tapos na eh. Kaya yung finances, tingin ko. Pero anong iniba? Sa mag-asawa tayo, same lang ba? O may iniba Parehas ba? lang. Wala nang pinagkaiba. Kung ano yung gastos ko. Kung ano yung gastos mo, minsan gastos ko. Kapal mo, 50-50 tayo kung. Hindi, minsan nililibre niya din naman ako eh. Yung pera ko pa rin. Yung pera niya pa rin. Wala kaming pakialamanan pagdating sa part na yan. Pero sa lahat ng mga bagay na katulad ng kasal, bahay, bili, lahat kami dyan, hati kami dyan. And wala namang masama doon. Kung lalaki ka't kaya mo na ikaw lang, edi maganda, di ba? Hindi rin masama yun. Ang problema gusto ng babaeng tumulong din eh. Oo. Di ba? Ngayon, kung kaya lang ng babae lang may kaya at ikaw lalaki, nasa pag-uusap nyo na yan. Kung okay lang sa babae na ganon, at okay lang din sa'yo na ikaw, ganon lang din, di ba? Kayo, anong iniba ninyo? Ganun pa rin, may kanya-kanya kaming pera, pero meron kaming joint. Doon kami nag-iipon kasi papagawa namin bahay sa silang di ba? So, yung papagawa namin bahay sa silang, yun, yung mga brands namin na doon namin nilagay, inipon namin para makapagpagawa na kami ng kasi papagawa na kami, sana this month mag-start na o next month o kung kailan man. Yung kanya-kanya namin pera, yun yung nagpapalitan kami ng, this month ako muna sa lahat ng angels natin dito sa bahay. Next month, ikaw naman. Sa groceries, ako muna mag-groceries. Next month, ikaw naman. Palitan kami. Meron kaming ipon na kaming dalawa para sa mga future plans namin. Kami nung hindi pa kasal, kanya-kanya kami. Kung parang kayo, yung gastos mo, gastos niya lang. Gastos ko. Wala kaming pakialamanan sa pera. Nung kinasal kami, medyo ganun pa din siya. Parang nag-50-50 kami. Ito lang naman nagbago nung nabuntis si Pat eh. Kasi nung nabuntis siya, alam ko hindi siya makapagtrabaho rin ng So, may mga times talaga na ako talagang umako. Kailangan ko talagang kasi syempre para kalmado lang din siya, alam mo yun, para panatag siya sa na okay lang ako kahit muna kung kailangan ko magpahinga ako. Ganon. Pero may mga times na kunwari kahit buntis siya, na may pera siya, minsan sasabihin niya sa akin, ako na muna magbabayad nung kasi ilang buwan ka na nagbayad eh. So, sige, okay lang kung kaya mo. Kaya. Ito lang ang inaano ko, ang mini-make sure ko. Na kunwari, dumating sa point na si Patpatay wala nang kinikita kunwari, ang gusto ko, ipaprovide ko sa kanya lahat. Ngayon, kung abang meron, o di mag-ipon siya, kunwari, ngayon ako nagbabayad ng mga bills at asin lahat ng gastos, o at least makapag-ipon ka. Ang ginugol pala niya kasi mag-doktor eh. And sabi ko sa kanya, yan ang gusto ko talaga, mag-doktor ka talaga. Sabi niya, gusto niya mapag-aral yung sarili niya.
Sabi ko nga ako na sugar daddy nga ako, ayaw eh. Gagawin, di mag-ipon ka sa ano. Pero ngayon, wala kami problema sa pagdating sa pera. Hindi namin pinagawain yun. Alam ko yung lugar ko. Kung kaya kong sagutin lahat, sasagutin ko. Pero kung gusto niya tumulong, pwede. Wala kaming ano. Kaya kahit ako ngayon gumastos ako ng gusto ko, kung ano yung gusto ko, wala. Hindi niya ako sinisita. Kunwari, kahit ako yung magbabayad ng bills, pero may gusto siyang bilhin ko, hindi kami hindi namin problema ang pera. Ay, natanong ko rin, ano pa ba yung goal namin sa life ng mga girls na gusto naming matupad? So, ang sagot doon ni Pat, gusto niya maging doktor. Ang sagot ni Vien, gusto niya maging stylist, fashion designer. And ako naman gusto kong magkaroon ng time sa negosyo kasi may mas magaling na version pa ako sa negosyante kaya lang hindi ko siya ma-prioritize ngayon. So, sana soon magawa ko. So, kayo, ano pa sa tingin ninyo yung mga gusto nyo ma-achieve sa life na hindi nyo pa nagagawa? Gusto ko magkaroon ng maraming business. Yung kahit tumataya lang ako sa negosyo. Kunwari, hindi ko sarili. Kahit nag-invest lang, okay lang. Yun talagang pinakagusto ko. Pero gusto ko rin magkaroon ng sariling akin. Dati pa lang, may pangarap na kami netong bar. Gusto ko magkaroon ng business na 24 hours umiikot. Nung bata ako, ang pangarap ko talaga, motorcycle sa umaga. Pagdating ng gabi, may bar akong pinapaikot. Pero ngayon, para mas gusto ko pa magkaroon ng kahit anong ng negosyo na sana matupad ko. Parang nag-evolve pa nga yung King eh. Parang restaurant siya sa umaga tapos bar sa gabi. Marami kaming niyan ni King. Daydreams. Marami kaming daydream niyan ni King na negosyo. Kaya pares din kami ng course eh. Nasa business, naging magkaklase pa kami. Pares kami ng gustong gawin ni King. Ay, mga bata kami ni Junjun, kami ang alam mo yung meme nga na sinend mo sa akin, yung zero, parehas zero yung pera nila, pero kami yung maraming pangarap. Sobrang dami namin Sobra pangarap talaga namin dati na, Jun, kailangan natin itong magawa. Hanggang sa ang dami na negosyo na iisip namin, na kailangan magawa natin to para sa pamilya natin. Tapos ngayon, sana maunti-unti natin, no? Wala, gusto ko lang maging vlogger. Nagawa mo na, vlogger kay. Wala na, so wala na. So ibig sabihin, gusto ko lang maging, ma-rediscover pa yung iba-ibang klaseng ng pagbablog. Yun lang. Makapagpauso ka ng bagong technique ng no? Hindi naman pauso, pero May ma-discover kang Oo, naghahanap ako lagi style. ng ibang paano siya gagawin. masasabi nyo na ba sa mga sarili nyo ngayon na you've made it? Kung hindi pa, ano pang mga kailangan nyong gawin para masabi yun? Ikaw Kontento naman na kasi ako eh. Ano masasabi mo nang you've made it? Okay ka na sa life mo? Kalahating oo, kalahating hindi. Never siyang magiging oo lang. 100%. Never lang siya magiging, hindi na ako kontento. Hindi pa ako kontento. Alam mo yun, kalahati oo, kalahating hindi. So parang, although oo, kontento na ako, pero meron pa rin akong hinahanap na mga bagay na hindi siya madaling mahanap. Hindi talaga. And sana pag dumating yung time na nahanap ko siya, ready ako dun sa part na yun. Ano ba yan, sa career? Sa madaming bagay siguro. Sa pagiging tatay na rin siguro, kay Kidlat. Siguro masasabi ko lang na ako na I've made it pag tingin ko pag nasa deathbed ka na. Nandun ka na sa mga huling sandali ng buhay mo. And you look around you and pagtingin mo sa paligid mo, everything is okay. Lahat sila okay. And lahat sila may mong payapa. Oo, yung ganun. Doon mo lang masasabi siguro yung words na yun na I've made it. Doon sa moment na yun. Pero hanggat nabubuhay tayo, never natatapos kasi yung mga ambisyon, bagay na gustong abutin. Kaya ako nasabing kalahating oo, masaya na ako sa okay na ako. Wala na akong hihilingin pa sa Diyos. Binigay niya sa akin lahat. Gwapong anak, mapagandang asawa, meron tayong bahay, 'di ba? Mga material na bagay, malusog na pamilya, magkakasama tayo lahat, dito tayo sa isang lugar. Ano pang hihilingin mo? Minsan lang kasi kailangan mo ito yung nakakalimutan ng marami. Sa sobrang dami nilang bagay na iniintindi, minsan nakakalimutan natin maging present and magpasalamat dun sa bagay na meron ka ngayon. And ako, sobrang thankful ako dun sa lahat ng bagay na to. And sobrang masaya ako. Hanggat nabubuhay ka ata, di ata natatapos yan. Kang kunin. Pero depende sa tao. May mga taong kontento na sila sa buhay na. Okay na sila. Iba-iba tayo eh. Ganun siguro. Ikaw naman yun. Parehas lang kay kuya. Basta ang pinakasagot ko lang kanina, basta pag tinignan ko yung mga anak ko, lahat, pamilya ko, okay na. Okay na. Actually, sinabi na ni ko yung sagot ko eh. Yung masasabi ko lang na I've made it na kung pag mamamatay na ako tapos tinignan ko si Isla may trabaho, may negosyo na siya,
okay yung buhay niya, masaya pamilya niya. Si Pat, okay din. Pamilya ko, okay din. So parang doon ko lang masasabi. Sa ngayon, hindi pa. Kaya kailangan, kung ngayon tatanungin ako, masaya ako sa kung ano meron ako. Don't get me wrong. Pero, yun nga, tulad ng sinasabi nila ni Bossing na may mga gusto pa tayo eh. Ako, lalo na ako, may gusto ko pa ng bahay. Wala pa kami sariling bahay sa aming pamilya eh. So hindi ko pa masabi na okay na. Hindi pa. Hanggat iniisip ko yung future ng mga anak ko siguro na gusto ko maging okay sila, hindi ko pa masasabi. Pero, ayun nga. Okay, ito. Meron ako sa inyong ipapanood na clip. Tapos, ano lang ang reaction nyo dito at ano ang masasabi ninyo? Hindi ko lang alam kung napanood nyo na to. How is your sexy time with your partner? Okay naman siya. Na-provide ko naman yung mga needs ni Boss King. Talagang, if nag-request... Helicopter din. Yes, like, talagang helicopter. Dito mga kapatid, usapang ano? Hindi, totoo naman ang sinasabi ni Pat. Ito yan para lang sa kaalaman na lahat. Minsan ganito kami niya ni Pat. Kunwari talagang 2 days na, wala pa rin. 3 days na, ayaw pa din. Kinabukasan niyang pre. Di ba, babati siya sa akin, good morning. Good morning. Sasagot, parang yung gagalit-galitan ka lang. Gagalit-galit ka lang. Pero ano mo yung kunwaring galit? Hindi, pero minsan parang totoo yung galit ko na talaga. Hindi, nakakagalit talaga yun. Nakakagalit talaga yun. Kausapin mo ako pag handa ka na. Pag handa ka na mag-usap tayo. Parang ganun kami. After talaga mga anak ni Pat, yun talaga. Ay may bumaba. Ako naman sa sarili ko, parang mas nag-mature din ako pagdating sa ganun na mas naiintindihan ko siya. Okay lang na wala. Okay lang. Kahit 1 linggo. Mayroon pa kami pinakamatagal yata namin 3 weeks. Wala talaga. Wala, pero hindi ako galit sa kanya. Talagang nag-iba siya nung nanganak. Mas inintindi ko na siya ngayon eh. Alam ko yung pagod niya, pagbabantay ng bata, alam ko kailangan niyang pahinga. Ngayon, bumalik lang yung medyo ganun namin nung medyo 1-year-old na si Isla. Parang pawan na siya. Sobra na yata yan. Yung anak mo naglalakad na. Pero totoo rin siya sabi ni Pat. Ngayon, okay kami. Nung lumaki-laki lang si Isla, parang makikita mo rin talaga siya na nagbabawi siya. Na minsan, magta-try lang naman ako kahit alam kong pagod siya eh. Pero kahit pagod siya, okay. Gano'n na siya. Madali na siya kausap. So lahat ng sinabi niya totoo. Okay, kay Bien. Merong talaga, may galit siya, sister. Minsan, pag di ko siya napapagalit. Talagang, kala ko inihika na. Sa galit, day. Si pare hinika. Talaga yung hinga niya, ang lalim ng hinga niya kasi hindi siya napagbibigyan. Minsan lumalabas papupunta kila Burong. Kasi Hindi ko alam ba't ka magsusumbong kay Burong. Ang magagawa sa'yo ni Burong. Gets na. Teka lang bago ako magsalita. Tingnan mo nga kung tama yung hinga na sinasabi nila. Paano yung hika? Paano yung hika? Tatawagin ka yan? Tatawagin ka? Ganyan naman. May kamot pa yun. Tangina. Totoo, medyo talaga. Sabi ko nga kanina, 'di ba sa una talaga nung kami lang. Pak. Pero nung nagkaanak nga talagang ang hirap. At saka, ang nakakainis diyan. Ito ang nakakainis diyan Nakakabali mo. Umaga pa lang, makakalabit ka na. Nakakatawa yung mga sound effect. Sige po, sama. Ayaw talaga. Ngayon, teka lang, baka mali lang timing ko. Uulit ka ulit mamaya. Pagka ganun, mamaya ng gabi. Bibigyan ka mamayang gabi. Di darating ngayon ng gabi. Alam ko yan. Ganyan. Gabi na. Pagod na ako. Bukas na lang. Talagang mahihikain ka talaga. Diba? Kasi buong araw ka nagantay eh. Mabait pa nga ako nung kasi naantay ko whole day eh. Sa babae, ito naman ang inaano ko. Alam ni Pat to kasi lagi ko to sinasabi sa kanya. Kunwari yung aya mo ngayon. Oo. Ba't sasabihin mo mamaya? Mamayang gabi. Mali, nakakainis yun. Tapos pagdating mo ng gabi, wala na naman, tulog na. Kaya talaga pagka nagising kinabukasan, talagang ang bangon ko. Ang labas ko ng pinto, ang bigat ng bagsak, dag. Tapos pagbaba ko dyan, di yan magsasalita, hindi ako papansinin yan. Kasi alam niya na pag namalakas ang sarado ng pinto, alam niya na hindi maganda ang gising ko. Hindi talaga ako niyang kakausapin buong araw. Hindi ko rin siya kakausapin. Whole day yun walang usapan Pagka kinagabihan na,
Pagka tumabi na yan, rekta niyan, yung kamay, rekta niyan sa pagka sa gabi. Rekta Pati sa na yan, pati na rekta yan. sa mo yan. Ba't ngayon lang yan? Dapat kahapon pa ng umaga yan, ha? Eh, doon naman, marupok naman tayo. Pag nahawakan na si Junjun, talagang ano eh. Talagang ano na eh. Talagang ano na. Galing ba't ngayon ka lang? Talagang wala ka nang magagawa eh. Tangina niyan. Kaya nga tayo may mga angels sa loob ng bahay na kinuha para hindi ka pagod ng ano eh. Maghapon eh. 'Di ba? Ay di pa alisin na lang yan para natandaan ko ma-accept ko na tangina pagod siya. Sige. Sige, pagod siya. Naramdaman ko, pagod. Nay, mula ngayon magsiuwi na kayo. Hindi. Ganun din eh, 'di ba? Kaya nga tayo nagpapagaan ng buhay dyan sa loob para magaan si Mr. sa gabi. Di ba? Ang purpose nila hindi mag-alaga. Para hindi ka pagod. Yan ang purpose nila. Para pag sa gabi, si Daddy, happy. Di ba? If you want happy life, give Daddy a happy night. Ayun, sarap. 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 Ikaw, Lab, ano? Ano masagot mo? Wala kang sinagot. Huwag mo sasabihin wala kang sagot. Hirap na ako sa'yo, ha? Ba't ka nagsusumbong kay Burong? Susumbong ako? Hindi ka Lagi ka to nakakila, Burong. Kasi pag hindi ka pinayagan, nakita ko saan na si Kung andun kila Burong. Anong ginagawa ni Burong sa'yo? Hindi, nag-ano lang ako doon. Kapag ano dito, Doon daw siya Nagpapag kay Burong. Boys, dami mo nga kung daw na pagbigyan. hindi ako lagi naman ako na ano eh. naambulan. Lagi naman ako na pagbibigyan kapag ano ko eh. Kapag time to shine. Oo, lagi naman. Oh, Kasi Pards, pag ako... Ay, isa lang sabihin ko sa'yo, Pards. Sana all! Lagi naman akong ano, parang wala akong bihirang-bihira yung hindi ako ano. Napagbigyan. Bihira. Pero kapag hindi napagbigyan, parehas nung kwento nung sa'yo. Pero sa akin, in fairness ngayon, sa akin, dahil napadalas yung mga galit ako, tangina madalas din ako ngayon. Dapat pala, mahihika ka muna. So ilang beses kayo effective kain ngayon sa isang linggo? Sa isang linggo, wala na. Halos din ako inihika ngayon. Parang magaling ka na. Magaling na ako. Magaling ka na. ako, guys. Magaling na ako. Nagamot na pala ang Nagamot hika. na. Naka-nebulizer na ako. Okay, so nandito na tayo sa last part ng ating video. So meron lang kaming part doon na bakit may eulogy sa patay. Patay na hindi na daw maririnig, blah blah blah. So ginawa ko to, pinalitan ko siyang, nabasa ko lang sa comment, maraming salamat sa nag-comment. YOLO, parang eulogy. So itong last na part na to is, ano lang yung gusto nyo sabihin sa isa't isa. Guys, mahirapan sila dito, hindi sila ganun. Hindi sila showy, hindi sila. Kasi kami nila Madali lang yun, ha? Ako muna magme-message. Boys, thank you for always being there with me since day one. To the both of you, you helped me fly. You're like the left wing and you're like the right wing. You helped me fly to help me achieve everything that I have today. And you are the reason where we are as a group, kung nasan tayo ngayon. And always know na ako, I will do the same for you guys. Ba't nakakayak, no? Naiyak ako, Pards. Naiyak ako. Wag mo na lang kayo tuloy. Doon sa family tree, God, asawa, tapos anak, kayo yung pangatlo. Parang hindi ko na kaya magsalita. Wag na lang ako magsalita. Pwede ba? Hindi ko alam kung kaya ako magsalita. Yun, naiyak ako. Ako rin. Naiyak ako eh. Wag na lang kayo, May. Wag na. Pikit ka! Hindi ko pa rin kaya. Parang iiyak ako. Ikaw na lang magsalita. Alam mo naman yung sasabihin ko eh. Bobo ka talaga. Hindi. Ano ba? Tangina kasi. Siguro kay Kuya, muna. Salamat sa tangina kasi, pari. Salamat sa pagsama sa amin sa sa pangarap mo. Kasi naalala ko, guys, ako yung unang-unang sinabihan ni Kuya ng gusto niyang gawin sa YouTube. Nasa pa kami noon sa Ibiya. Nagne-networking kami, tapos parang ayaw niya na. Kakapasok ko lang. Nagsunlaw ng laptop. Hindi ko pa nababawi, ayaw niya. Kanino laptop yun? Hindi naman sa atin yun. Naging na laptop ng classmate ko. Hiniram ko lang sila lang.
Tapos naalala ko lang ang pinaplano niya pa na tangina, parang ang nasa isip pa nga ni Kuya nun na title, Velasquez Bros. Na ang pangalan ng channel niya, Velasquez Bros. Kasi nga, yung mga nagtatakbo, kasi di ba yung makikita niyo yung mga video ni Kuya dati, bukod sa mga Eagle Man, kasi yun yung pinakauna eh. Parang nung bumalik siya, nag-iisip siya ng pangalan Velasquez Bros. Yung siya sa kalsada, yung parang nag-i-interview, yung ganito, ganyan. Parang gusto niya dalawa kami gumawa. Kaya salamat, kasi nung una ayaw ko talaga. Kasi tangina, networking is life na yun. Nandito na ako, tangina, nakakapasok ko lang. May iba kang gustong gawin. Parang lugi naman ata ako nun. Tsaka makikita nyo rin sa mga unang part ng mga nagbablog si Kuya na, makikita nyo rin na ayaw ko talaga eh. Pero salamat kasi parang hindi mo ko tinigilan doon. Tangina, kailangan kasama ka. Lalo pag may nangyayari na sa akin, kailangan kasama ka. Kaya maraming salamat sa pagsama sa akin, sa paglipad mo. I will always choose to fly with Gong Airlines. Habang buhay yan. Pag may nagustuhan, pag may gustuhan gawin, I will fly with you. Salamat. Kay Boss King naman, Boss King. King lang tawag ko dyan, pero tangin na parang kuya rin sa akin yan. Ibang basta, yung mga panahon na kasi bilang bata ka, hindi ka naman mag-o-open sa kuya mo eh. Hindi ka naman mag-o-open sa nanay mo, sa ate mo. Sige, yung naging kuya ko noon. Kaya, thank you sa pagiging kuya. Ako kasi pag nakikita ko kasi siya, sinisipa ko siya. Pag di siya pumapasok ng school, si King kasi yung Tagalog pumasok ka na kasi, ba't di kasi pumapasok? Ako kasi agad tadyak agad naabot sa akin ito eh. Kaya siguro mas nakakapag-open up talaga siya kay King. Yun talaga yung naging kuya niya ng mga panahon na yun. Thank you. Thank you. Ina naman talagang episode to. Alright, sige, simulan natin kay Johnny. Alam mo kung gaano kita kamahal. Gagawin ko rin ng lahat. Pag nahirapan ka, masarap ang buhay mo, gusto kong kasama mo ako. Sa galingan lang natin, yun lang sabi ko sa'yo. Kay Bossing naman, si Bossing, sobrang hirap magkaroon ng kaibigan, kapatid, na katulad ng pinaparamdam mo sa amin. Siguro hindi ito yung time para sabihin sa yung mga tunay ko nararamdaman. Kasi ayaw ko talaga ng may camera. Pero alam ko nararamdaman mo ako. And mahal na mahal kita, Sing. I love you, Tree. I love you, Tree. Love you, Tree. So yun guys, maraming salamat. Thank you so much Keng, Junie, and Kong. And Yes. maraming salamat sa mga nanonood. Thank you guys. Grabe, nakakaiyak naman kayo. Basta nakakaiyak to, isa dun sa amin Okay guys, maraming salamat. Power, peace.